Ngayong holiday season, isang karning baboy sa mga hindi mawawalang ingredients sa handaan. Price check tayo bago nyo yan i-add to cart. At narito unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Igan, may ipinatutupad na maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy ang Department of Agriculture. Pero di pasok dyan ang presyo na itinitinda o pinapatupad ng mga nagtitinda sa palengke dahil sabi nila malulugi na raw sila kung susundin ang MSRP. Lalo na raw ngayon na mas tumumal ang bentahan ng baboy. Tuwing Disyembre, kalimitang nagtataasan ang ilang bilihin sa palengke, lalo na ang mga pangunahing sangkap sa mga putahing iniluluto sa Noche Buena at Medianoche, gaya ng karneng baboy. Kaya para maprotektahan ang mga mamimili, patuloy na ipinatutupad ng gobyerno ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. 370 pesos ang MSRP sa kada kilo ng liempo, habang 330 pesos sa kasim at pigi. Kung ikukumpara ang presyo sa ilang palengke, gaya rito sa Marikina Public Market, mas mataas ng 20 pesos hanggang 30 pesos sa MSRP ang tindang karneng baboy. Ang kada kilo ng liempo ibinibenta sa 380 pesos hanggang 400 pesos. Ang kasim, 340 pesos hanggang 350 pesos. Nananatili ring mataas ang pata at ribs na 330 pesos ang pinakamababang presyo kada kilo. Sabi ng tinderang si Vina, napipilitan lang daw silang magtaas ng kanilang presyo dahil mahal din ang kuha nila sa supplier. Matumal din daw ang bentahan nitong mga nakaraang linggo. Alam naman po na may SRP, kaya lang po yung presyo pa po kasi sa supplier, mataas pa rin po talaga. At matumal din po talaga yung bentahan. Kaya mataas pa rin po talaga yung bentahan ng baboy. Dati po kasi mas marami silang bumili, ngayon po unti-unti na lang. Ang dati raw tigli 5 kilo ng baboy na binibili ng kanyang mga suki, nasa 2 kilo na lang daw dahil sa mataas na presyo. May araw ng araw na nasa 1,000 o mas mababa lang ang kita niya sa maghapong pagtitinda. Masaklap pa raw kapag di pa naubos ang kanyang mga paninda. Ang ilang tindera na dati raw kumukuha ng isang buong baboy, kalahati na lang daw ang ino-order dahil sa tumal at mababang demand. Ang mamimili si Marvy nasasagad na raw sa araw-araw na lang na pagdiskarte para kahit papaano ay may kitain pa rin sa negosyo niyang barbecuehan. Ang nooy 3,000 pesos niya raw na budget sa pagbili ng karneng baboy na pilitang itaas na sa 5,000 pesos. Sa darating na Noche Buena raw, adobo at menudo na lang ang putahing baboy na lulutuin niya para sa pamilya. Para magkasya yung pera po, dagdagan na lang po ng gulay. Dapat bumaba na po yung presyo ng baboy. Kasi sobrang taas po talaga ng presyo po. Igan, sabi ng mga nakausap nating nagtitinda ng karneng baboy, talagang napipilitan lang daw silang itaas yung kanilang presyo para makabawi sila. Baka nga raw mas tumaas pa ng kaunti yung presyo sa mga susunod na araw hanggang matapos itong taong 2025. Sabi naman ng DA, ang mas matumal na bentahan ng karneng baboy ay marahil dahil sa mas maraming Pinoy na raw yung pinipili na lang na bumili ng lutong putahing baboy. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.